course, you must understand na may damdamin din yung mga congressman, yung mga senator. At alam mo, yung mga merong sinasabi na involvement, makita natin sa kanilang investigation na talagang so yung aking hinay-hinay lang yung konti. Sir, yung pagdalo ni Speaker sa okasyon ngayon, pagpapakita na full support din sa inyo. Of course, kasi 2 weeks after the 10 days ago, after Speaker, hindi alam ng marami yung una ni Speaker, yung taga-Revesia. Yung mga pinsan niya, ay nasa Kapitang Pepe, nakatira. At saka, hindi rin alam ng nakakarami, ay yung Maranan family, para maintindihan niyo, ay yung kanyang bayaw sa atin niya ay Maranan sa Kabanatuan. Itawag na Comacal ng araw, si may arrest tataki kong Maranan. So doon nag-umpisa kahit na yung tatay ni si Kuya Apoy Notiso, kung nakakandaan mo, sila Sherlina, Lina Sher, yan nag-umpisa sa Comacal. So sir, yung biyaya nitong proyekto na to para dito sa mga taga-Cabanatuan. Doon matagal na namin sinasabi yan. Matagal na pinaghirapan. Nakita naman niya yung kasaysayan, inilahad yung kasaysayan, hindi naman ako. Naglahad ako ng kasaysayan, ayos sa aking alaman. Nakita ko rin yung diktato, kung saan nagsimula. At pinagpilian yan ang Pampanga, very stunts na talagang gusto nila na doon na sa kanila makapunta. Sino probinsya ba ang hindi niya gusto? Hindi doon nagkaroon ng manufacturing facility dito. Ang pinag-uusapan doon, programa para sa mga anak ng mga magsasaka. Hindi yung magsasaka lang, kundi yung anak ng magsasaka na nag-aaral bilang inihinyero. Skilled factory workers. Hindi naman pwede yung hindi marunong. So yung mga nagpupunta sa NUST na yan, lahat ng mga nagtatrabaho na yan, nakakatrabaho rito. Yun ang aming sinasabi. So yung unang 15 kumpanya na kasama kanina, pagka tinayunan na nila dito, yung siguro ngayong Enero, ang aking intindi, pagka tinayunan nila pabrika, ang pag-uusapan na yan trabaho. Parang ano sir, Mayor, parang kay Mayor Maika, pero kayo din naman, siyempre, Mayor kayo dati sir, ng Cabanatuan. Ano to, kailangan mag-upskill din yung ating mga kababayan. Ano po ang gagawin ng local government kaya o ng inyong tanggapan para siyempre maging capable talaga? Siyempre yung peso, yung Public Employment Service Office magiging very active. Siyempre napakaraming nakapaligid sa atin na sinabi ko nga kanina, ilang bang universidad meron tayo, ilang bang kolehiyo meron tayo. So yung pagkakataon na yun nandito, dadaan naman lahat sa local government unit of Cabanatuan. Yung mga, kasi kasama yun sa usapan. So may memorandum understanding na nagsimula at nagkaroon ng negosasyon hanggang magkaroon ng memorandum of agreement hanggang sa magkaroon ng katunayan ng katibayan na talagang dito gagawin natin ang palitan. At parang yung pong road networks natin, almost complete na, pero may kailangan pa. Doon sila, doon talaga. Kung ninamnam nyo yung salita, yung chairman ng kami. Ang pag-uusapan, infrastruktura. Yun ang nagpapaunlad sa isang bayan. Infrastruktura. Hindi naman kaya na, kita mo, local government unit lang tayo. Kaya mo natin pakanin araw-araw. Bigyan mo ng 25 kilos ang bawat butante. Programa ba yun? Kasi hindi mauubos yung pera mo. Mauubos yung pera mo rin. Paano yung edukasyon? O paano yung kalusugan? Napakaraming paano. Napakaraming kawawa.
ipapaasahin mo sa'yo na minsan sa taon, bigyan mo ng 25 kilos sa bigas. O bulo. Hindi pwede yun. Sir, doon sa 15 companies, ilan pa yung inaasahan natin karagdagan? Every 3 years kasi ayon sa memorandum of agreement, every 3 years dapat magdagdag ng pinakamahina ay 10 hanggang ma-reach yung sinasabi nila na ayon rin sa kanilang usapan ay 66 ba yung nakalagay doon, kung di ako nagkakamali. So 15 na yung umpisa at every 3 years 10 hanggang sa mapuno itong complex na ito. Kaya ano ba sabi ko sa mga tiga-Kaligid? Sabi ko, huwag kayong magbenta ng lupa mga anak. Dahil namahal na yung lupa rito bigla. Dahil ito ano mangyayari dito? Ang mangyayari dito industriya, narin yung factory complex. Pagkatapos, ano gagawin mo? Abay di, magtatayo ng restaurant ka. Magtatayo ng maliliit na karinderya sa umpisa. Pag-iaya, tayo. Before you know it, binenta mo yung lupa ng mura. Naloko na. Kaya ako, doon sa aking 45 kilometro daan na pinakita ko rin kanina, nagulat pa kayo tamang sa katotohanan na. Hindi nyo akalain na naroon na pala sa Kalipambangan. Na hindi nyo akalain na butas na pala yung National Highway o sa Kalipambangan. Sus Mariose. Yun ang pag-develop ng isang bansa. Yun ang pag-develop ng isang siyudad. Yun ang pag-develop ng isang probinsya at ng isang rehiyon. Karsada pa rin. Karsada pa rin. Lahat ng basic. Tubig, karsada, kuryente, at telephone. Pwede Lahat ng basic infrastructure, yun ang totoo. Yun ang totoo. Sabi na kung-usapan lang natin ito. Pero yung mga bata, hindi nila ang mag-iingat mo. Kamukha nung isang araw. Hindi lumapit tayo. 65 years. Sabi niya sa akin, 28 years ago. Ngayon ko lang sasabihin to sa'yo. Alagad ako ng simbahan. Ngayon ko lang sasabihin sa'yo, 28 years ago. Yung sa Isidro, papuntang Bakod Bayan. Ako ay kaitigay Imperial Home. Sabi ko sa aking asawa, kung totoo yung sinasabi ng Mayor Jane na yan, na sisimento yun. 3.5 kilometro yung pinag-uusapan. Kung totoo, sinasabi ni Mayor Jane.